Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, I'm Joyce Corospe, so more on travel and lifestyle yung mga contents natin. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Taiwan. So kung may nalalapit kayo na travel papuntang Taiwan, so itong video na to ang para sa inyo dahil ang pag-uusapan natin ay more on kung ano yung sample travel itinerary, ano yung budget ninyo, at ano yung mga travel tips. And before we start, so meron nga pala ako na free travel itinerary. So yung link ay nasa description box. So pwede nyo i-check yan. May mga countries, may mga sample itinerary, may mga travel activities na recommended para sa inyo. So ngayon, pag-usapan natin yung pre-flight. So ibig sabihin, ito yung kailangan ninyong i-prepare. So kahit ilang buwan before yung flight ninyo. So ang unang-una na kailangan ninyong i-check ay yung airfare. So yan yung step 1 palagi. So kasi i-check ninyo kung may preferred dates kayo or months. Tapos kung gusto nyo rin i-check kung magkano, syempre dyan naiikot eh. Ang kagandahan naman, maraming mga airlines na nag-offer ng Manila to Taipei. So kaya marami kayong mga options. Pero yung chinek ko is sa Cebu Pacific kasi upon checking parang yun yung mas mura na flight. So ito yung breakdown. Kapag hand carry lang kayo, nasa 6,000 to 8,000 pesos yung airfare na nakita ko. Pero kung may check-in baggage kayo, nasa 10,200 pesos na kapag meron na kayong round trip ticket na meron ding pareho na check-in baggage. Ang next naman is yung travel tax. So ang travel tax, pwede ninyong bayaran yan upon booking ng inyong ticket or sa mismong airport. So, nasa inyo naman yan. Ang next naman is yung hotel. So, magka-partner lagi yan, ang airfare at yung hotel. So, syempre, pag nag-check ka at pasok sa budget mo, yon, go na yan sa Taiwan. Ang marirecommend ko naman sa inyo sa hotel is yung last ko na inistayan nung nag-solo travel ako, which is yung Walker Hotel sa may Ximending. Sobrang ganda ng location niya, tsaka sobrang affordable pa. So, upon check-in sa Klook app, around May, so dahil yung chinek natin na ticket, so, for 2 packs na to is 2,700 per night. And guys, kung may Klook app kayo, kung new user kayo, may panibagong account kayo, yung friends niyo or family niyo, gamitin nyo na dahil pag nag-book kayo sa Klook, pwede nyo gamitin ang aking Klook promo code na Joyce Corospe Klook. Malaki yung madi-discount nyo dyan. At yung pang-apat guys, optional lang to pero i-recommend ko talaga sa inyo na kumuha ng travel insurance. Ang travel insurance guys ay ito yung magbibigay sa inyo ng peace of mind during your whole travel. Kasi syempre in case of emergencies, 'di ba? Hindi mo alam kung may nagkasakit, syempre ayaw naman natin 'yon. Pero kung meron man o kaya na-delay yung flight ninyo, nawala yung luggage ninyo, meron kayong makukuha. Sobrang mura lang pala ng mga travel insurance. Kala ko kasi dati mahal yung mga travel insurance, pero guys, as low as 200 pesos, meron na kayong travel insurance. Depende sa days at sa pupuntahan ninyo. So, kaya check nyo na yan. So, ako naman, as nagbubook din ako sa Klook or sa Gcash. So, dalawa yan na chinecheck ko kung ano yung mas okay. Ang next step na is yung travel itinerary. So, ito na yung gagawa na kayo. Ano yung mga plans, ano yung gusto nyong activities, ano yung gusto nyong tours na gawin during your stay. Again, guys, meron akong free travel itinerary. Nasa description box yung link. So, i-check nyo na yan. Okay, so dito na tayo sa sample travel itinerary at ano yung mga expenses natin. So ngayon, simulan na natin. So ito na yung day mismo ng inyong flight. So ang una natin i-consider is yung papunta tayo ng airport. So dyan lahat magsisimula. So kung may maghahatid man sa inyo, kung may toll gates man, o kaya mag-grab man kayo, so i-check nyo na kung magkano. So sa case na to, ilalagay muna natin is 500 pesos. Ang next naman is yung SIM card or eSIM. So ito yung pinaka-latest na pwede kayong mag-avail is before kayo umalis ng Pilipinas. So kailangan kasi is ma-activate nyo siya before umalis ng Pinas. Dahil pagpunta ninyo sa Taiwan, hindi siya gagana kung sakaling doon nyo pa lang siya i-activate. Ngayon naman, pag-usapan natin ang EC Card Taiwan. So ang EC Card ay yan, card siya na po pwede ninyong loadan. So mag-top up kayo ng any amount. Magagamit nyo siya sa transpo, like lalo na sa train. So guys, sobrang gamit na gamit nyo sa train station kasi hindi nyo na kailangan pumila dun sa counter or sa machine para kumuha ng token para sa single trip ninyo. So, at least, kung marami mang tao, rush hour man, itutap nyo lang, dire-diretso na kayo. So, parang beep card ito sa atin. So, pwede nyo rin siyang magamit pagbili sa mga convenience store. Hindi ko lang alam kung may mga ibang restaurants na gumagamit nun. So, sa mga vending machine, pwede nyo rin siyang gamitin. Sobrang useful niya. And souvenir nyo na rin yun. So, ang ilalagay natin dyan is maglo-load kayo ng 400 pesos. So, that's 200 new Taiwan dollars. So, syempre, depende pa rin sa inyo kung mahilig kayo na sumakay sa mga public transpo or bumili sa convenience store gamit yung
inyong easy card. So, syempre, magta-top up kayo ng magta-top up. So, pero sobrang dali lang din kung paano mag-top up, guys. So, yung nabanggit ko na yung SIM card and yung easy card, pwede nyo na siyang makuha sa mismong airport. So, ilalagay nyo naman dyan kung Terminal 1 kayo ng Taipei Airport. So, kunin nyo na siya. Guys, kunin nyo ha, huwag nyo kakalimutan. So, may mga description naman, may mga details naman dyan kapag nag-book kayo through Klook app. So, imagine natin is nasa airport na tayo ng Taiwan. So, ang next ninyo is pwede na kayong pumunta sa city area. So, kung magte-train kayo, apat kami sa family. So, nag-try kami na mag-train nun. So, pwede kayo mag-top up na dun sa inyong easy card or pwede kayong bumili dun sa machine or pwede rin kayong mag-avail dito, yan, sa Klook app din. That's a single entry. So, one time lang yan. Syempre guys, kung magte-train kayo, mas malaki yung masisave ninyo. Like, 285 pesos lang yung train natin. Pero kung magpa-private kayo na airport transfer, yung may car na susundo na sa inyo, nasa 1,500. Pero for 4 people na yon. So, if ever man nag-group kayo, I suggest na airport transfer na kayo na private. Kasi parang kung apat kayo, nasa 500 is 385 pesos lang siya. So, less na yung paglalakad ninyo. Yun nga lang yung difference niya. Kapag nag-train kayo, syempre yung pag-transfer ninyo sa next train is nakakapagod kasi ang haba talaga ng mga nilalakad. Pero kung mag-airport transfer kayo, like yung private car na, doon na kayo mismo bababa sa mismong hotel ninyo. So, kapag nasa hotel na kayo, if ever na maaga pa kayo masyado, hindi pa kayo makapag-check-in, so pwede naman kayo mag-iwan ng inyong luggage. So, sa mga hotels, so kalimitan naman ay pumapayag naman talaga sila. So, then i-check nyo yung mga restaurants, yung mga shops, convenience store na malapit dun sa area ninyo para alam nyo na. Lalagay ko rin dito yung list ng mga free admission. So, pwede niyong puntahan yan. Lalo na pag day 1 kayo kasi syempre pagod na kayo. Syempre ayaw natin na masayang yung mga admission fee na binayad natin, yung mga ticket na binayad natin. So, at least yung mga pupuntahan ninyo is free naman. So, pumunta man kayo ng saglit lang doon, makita nyo lang, okay na din siya, diba? So, ang next naman na pwede niyong puntahan is yung National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall at yung Chiang Kai-shek Memorial Hall. So, yan yung mga pwede nyong i-visit kasi kilala yan na mga attraction sa Taiwan. And after that, ay pwede na kayo pumunta sa mga night markets. Sobrang dami. Sobrang sulitin nyo yung night market kasi sobrang sarap ng food. Plus, affordable. So, isipin niyo makakabili kayo ng mga 50 to 100 NTD na mabubusog na talaga kayo. And syempre guys, yung gagastusin ninyo sa night market, depende yan sa inyo. Kung marami kayong bibilhin, pero lagyan natin ng budget na 300 pesos. So next din na tayo guys. So maganda syempre na makapag-tour kayo. So ito yung masasuggest ko sa inyo dahil ito yung laging pinupuntahan, lalo na ng mga first timers sa Taiwan, is yung Yelyu Geopark Jufen Shifen Tour. So, maganda talaga siya. Sulit naman din. So, sa Klook app ako nag-book. Nasa 1,200 or 300 pesos yan. Pero guys, merong extra lang for Yelyu Geopark na entrance fee. So, that's around siguro mga 1,500 yung tour and also yung ticket na magagastos ninyo. Pero syempre wala pa dyan yung food ninyo, kung gusto nyo bumili ng pasalubong. So lagyan natin ng budget na 2,500 pesos. Kasi guys, whole day yan. So syempre kung gusto nyo bumili ng snacks or ng lunch, yan, huwag nyong tipirin sa food ang inyong mga sarili. Yan, magbaon na rin kayo ng mga snacks ninyo, ng mga chips, ng biscuits, ng water, ganyan, para hindi na kayo bibili. Kasi pag doon na kayo bumili mismo sa destination, sa attraction, syempre mas mahal. So, at least, magbaon na kayo para mas makatipid kayo. So, syempre, mga around 4 or 5 p.m. na kayo makakabalik ng Ximending area. So, yun pa pala yung maganda kapag Ximending area, may mga tours talaga, mas maraming tours yung doon yung drop-off, yung pick-up and drop-off. So, kaya, yun talaga yung gusto kong lugar. So, syempre, dinner time na. So, nasa inyo naman yan kung gusto ninyo sa hotel na kayo kumain or maghanap kayo ng mga local na mga restaurant. So, syempre, yun yung mas maganda na matry ninyo.
Or mag-night market ulit kayo. Pwede kayo mag-takeaway, dalhin nyo sa hotel, yan, mag-movie or magpahinga na rin kayo. Ika-third day nyo na, so magandang mapuntahan ninyo ay yung Taipei Zoo and yung Mangkong Gondola. So sa Taipei Zoo, mura naman yung ticket nila, that's 184 pesos. And yung Mangkong Gondola is nasa 526 pesos. So, round trip naman na yon. Magkalapit lang talaga yung gondola and yung zoo. So, maganda na ma-experience nyo siya. So, sa gondola is pagpunta nyo dun sa other side, may mga tea, ganyan, may mga hindi ko alam kung green tea or matcha yon. May mga ice cream na masarap dun. And pwede rin kayo magpa-picture. So, pwede kayo tumambay dun. And after the gondola and the zoo, so pwede kayo mag-Taipei 101. So, yung Taipei 101, malapit lang din doon yung Taipei City Hall. So, maganda makapag-picture kayo doon sa maraming mga flags. I think meron din doon nung rainbow na pedestrian. Sa Taipei 101 naman, pwede din kayong pumunta doon, may ticket para makaakyat kayo. That's 1,015 pesos. So, pwede rin kayo mag-book niyan sa Klook app, guys. Yung ating code, Joyce Gorospe Klook, para mas maka-discount kayo. If ever naman na hindi ninyo gusto na umakyat doon sa Taipei 101, pwede naman kasi may mall sa baba ng Taipei 101. Pwede kayo magpa-picture sa labas para makita yung building. And guys, kung ayaw nyo naman na mag-Taipei 101 na building, pwede rin kayo na mag-hike. So, if ever na into hiking kayo, pwede kayo pumunta sa Elephant Mountain. So, meron kaming nakasabay nun sa metro, which is yung train. Pawis na pawis siya, like ibang nationality siya, and sabi niya maganda. Kasi same din naman, may view ka rin na makikita ng Taipei City. Yun nga lang, mapapawisan at mapapagod ka. So, pero if gusto mo yung ganon, yeah, you may try that. Guys, day 4 na tayo. So, isipin niyo ito yung last day ninyo. Sabihin natin na late night yung inyong flight. So, pwede pa kayong gala ng morning. So, ang masasuggest ko sa inyo is yung National Palace. So, from Ximending is merong bus station doon na diretso na sa National Palace. Sobrang na-amaze ako doon. Last station, yung National Palace. So, pwede kayo mag-train or pwede rin kayo mag-bus. Depende yan sa inyo. I-check nyo sa Google Maps kung ano yung mas mabilis sa time na nandun kayo. So, after the National Palace, pwede na kayo bumalik sa may Ximending area. Mag-ikot kayo doon kung bumili kayo ng pasulubong. Pero guys, masasuggest ko sa inyo is dun sa Carrefour. So, yun ay mga nasa 10 to 15 minute walk from Ximending District, yung area. So, doon, mas mura. And marami din namang mga options. Para kayo nag-grocery. Parang grocery sa atin. So, isipin nyo yung supermarket sa atin. Ganun yung style niyan. Pero kung gusto ninyo na nasa doon lang kayo sa may Ximending area, yung mga stalls, yung mga shops doon na nagbebenta ng mga pasalubong, pwede din naman yan. And last na to guys, so syempre hindi natin napasok yung kung nag-breakfast man kayo, nag-lunch man kayo. So maglagay kayo ng budget ng additional na like 1,000 to 2,000 pesos. Lagyan na natin 2,000 pesos kasi ayaw ninyong magutom. So for budget natin, kung 8 to 10 meals kayo, yan. So, yan. Lagay na natin sa budget natin. And guys, syempre, kung papunta kayo ng airport, so kailangan natin ulit ng 285 pesos para sa inyong train. Or kung hindi man kayo magte-train, mag-Uber kayo, mag-private airport transfer kayo. So, that's mga around 1,000 to 1,500 pesos. So, i-check nyo. Depende rin yan sa time, depende sa date. And before tayo pumunta sa kung magkano yung total na gastos natin, meron ako ditong ilalagay na mga sample na mga tours pa. Sobrang na-amaze ako sa mga tours sa Taiwan. Kasi kung magko-commute ka at pupuntahan mo yung 5, 6 na mga attractions na yon, sobrang hassle kasi commute, magastos na sa pamasahe plus yung pagod mo kasi magta-transfer ka. Eh, may time, 'di ba, yung mga bus is may mga time sila. So, may mga schedule sila. So, kaya sobrang sulit na yung ganito. So, nasa bus ka, bababa kayo, may call time. So, okay na din siya. So, para mas marami kayong mapuntahan. So, all in all guys, ang total na nagastos natin ay 30,988.60 pesos. So, guys, depende pa yan kasi kung hindi naman kayo ganon na bibili ng pasulubong or hindi naman kayo maraming bumili ng food or hindi kayo masyado sa night market. So, pwede pang mabawasan yan. And also, yung inyong hotel, kung may mas mura pa that time na mabubuk kayo and also yung ticket, yun yung pinakamalaki din na nagastos natin. So, kung may mura kayo mabibilang ticket,
Yan, po pwede pang bumaba yan. And also, kung group naman kayo or kung dalawa kayo, syempre sa mga hotel, hindi na kayo mag-additional, 'di ba? Kasi yung rate ng hotel natin dito is, yung per night is 2,700 for 2 na yun eh. So, syempre guys, itong total na nilagay natin na expenses, huwag kayong magdedepende na ito lang yung dadalhin nyo. Syempre, mas maganda pa rin na meron kayong mga extra allowance. And again guys, gamitin yung aking Klook promo code na Joyce Corospe Klook. So, kung new user kayo, may panibagong account kayo, gumawa kayo, yung family nyo, may bagong account ng Klook, i-redeem nyo na and gamitin nyo yan para makasave kayo sa mga hotel, sa mga travel activities. So that's it lang guys. Thank you very much for watching. Follow for more. Bye!